drug lord? Hindi na nga pala problema droga eh, no? Kaya wala na kayong huhulihin na drug lord. Kasi hindi nyo naman nakikita ang problema yung droga eh. In fact, nakikita nyo yung droga, ano pa eh, pampahaba ng oras, di ba? Bakit nyo nga naman huhulihin? O, ganyan lang kaya niya. Weather lang yan. Sorry na lang kayo. Bakit kami magsasorry? Lumalabang kami at matatalo kayo. Ngayon nyo po mapapatunayan na nagpanalo kay BBM si Sara Duterte. Ngayong eleksyong ito. Kasi wais si ano eh. Wais si Bilyar tsaka si Aimee. Nakakalungkot nangyari sa botohan sa OFW online voting. Huwag po kayo mag-alala, chine-check na po yan nila Attorney Glenn Chong, no? Kulang po kayo. Basta ang importante, bumoto pa rin kayo. Yan yung kapalpakan nito ni Garcia, yung paliwanag niya, mas lalo lumabo eh. Ganun po eh, pag nagpapaliwanag at lumalabo ay putya. Para nananadya, dapat maging makabansa tayo, hindi makaduterte. Utot mo! Meron ba taong makabansa? Sino ang pinapaboran mo? Marcos o Duterte? Makabansa ako. Ibig sabihin nung maka-Marcos ka, pinagbubula mo pa kami. Mga tao po ang maka-Duterte ka ba o maka-Marcos? Makabansa. Eh sino suportahan mo? Si Bansa. Kalokohan yan. Maging tapat tayo sa bayan. Asan yung bayan? O tatapatan ko. Hindi po ganun ng mga tokis po yan na magagandang pakinggan pero walang ibig sabihin. Tapos na tayo sa panahon ni Lenny na nagsasalita ng hahakbangan natin ang daan patungo at wawakasan natin ang trahedya ng mga nasa laylayan. Ang ganda pong pakinggan pero walang ibang ibig sabihin. Tapos na po tayo ron. Pinasimple lang po ni Duterte ang lahat. War on drugs. PI kayo. Pag hindi kayo tumigil, papatayin ko kayo. War on drugs. Hindi tumigil, deads. Pang-sampulang boto nyo, lalagyan ng COMELEC ng 2, alyansa, tandaan nyo yan. Kaya Duterte +2. Makabangag po yan, sir. Yan. Duterte tayo, boss. Huwag kayo magsalita rito na tapat sana tayo sa bansa. Anong bansa pinagsasabi nyo? Bakit may pag ba maka-Duterte ka, hihiwalay ka sa bansa? Kinasuhan daw o baka pangulo mo ang kakasuhan dahil pandami. Alam mo, hindi ko maintindihan. Ito po, balita po to, GMA po to. Ayan, NBI files inciting to sedition. Kung duda po kayo sa GMA, wala na akong magagawa. May picture po sila. May NBI po na nagsasampa na reklamo. Duda pa rin kayo. Fake news pa rin. Mga tao nga naman. DDS tapat kay Digong, hindi sa bansa. Ano bang bansa ang pinagsasabi mo? Saan kaming tatapat na bansa? Pag tapat ka ba kay Digong, hindi ka tapat sa bansa? Ano ba pangalan ng bansa mo? Marcos? Boss Baz, nakakahiya si BBM kapag napanalo ni BP Inday si Aimee. Administration niya, nasa kanila lahat ng makinarya, current senators, si Aimee na kapatid pero napiling sumama sa may impeachment ni BP. Correct! Hindi po ba? Nagagamit natin si Aimee na kahihiyan ni BBM. Yan po ang ultimate kahihiyan. Kapatid mo. Kalbo. Hindi po ako kalbo. Baka ibang vlogger. Ibang vlogger na. Hindi po lahat ng sombrero ay kalbo. Opaw pala ay kalbo. Anak ng tinapay. Kailan po ako naging kalbo? Yan manipis lang buko pero hindi po ako kalbo. Yung pala mga ibig sabihin nun. Paano ako maapektuhan yan? Hindi naman ako kalbo. Kapatid nga ba siya? I really want Tatay Digong to share his side about this, even if it's
True, Ma'am Hanilet. I hope it happens soon, especially since the election are fast approaching. Alam mo, Bush, Jayocas, kahit na noong mayroong hindi pagkakasundo, ngayon alam na natin, di ba? Si BP Sara na nagsabi na nagpasalamat siya kay BBM dahil kung hindi pa nakulong si Tatay Digong, hindi pa sila magkakaayos ng tatay niya. Meron talaga, no? Kaya lang very, yung anong tawag doon, hindi po sila mahilig yung mag-away sa Meron silang hindi na pagkakasunduan ni Tatay Digong. Diskarte, malamang diskarte sa politika. Pero, hindi po to the point na mag-aaway sila. So, may diskarte sarili si BP Sara, may diskarte sarili si Tatay Digong. Kasi kung si Tatay Digong lang masusunod, Sarago di ba? Sarago na yung line-up. Kaya nga si Go, Vice President Tapos si Bato, kahit nag-file ng for President, doon pa lang, habang hawak ni Bato yung kanyang papel para President, sinabi niya na kung tatakbo si BP Sara, very willing siyang bumaba. So yun yung kay Tatay Digong, Sarago yun. Hindi nga po sila meron po silang magkaibang diskarte. Ngayon po, pareho na po yung mag-ama. Yan yung si BP Sara mismo nagsabi niyan. Kaya dun sa kasagutan na kinakailangan pang magpahayag, siguro iniisip ni Bush Jayocas na si Tatay Digong kukontrahin niya yung pag-endorsement ni BP Sara. Hindi po kailanman ginawa yan ni Tatay Digong. Very supportive po siya. Very supportive po siya sa desisyon ng anak. Katunayan, nung nag-Vice President si Sara Duterte, pina-atras niya si Bongo. Di ba? At pinatakbo niyang presidente si Bongo. Ganon ka-supportive si Tatay Digong sa kanyang anak. Kaya pagka kung hinihintay mo, may ibang sasabihin si Tatay Digong nakakontra kay BP Sara, never pong ginawa yan ni Tatay Digong nung siya ay malaya pa, no? Never pong ginawa yan ni Tatay Digong nung siya ay kalakasan pa niya. Lalo niyang hindi gagawin kontrahin si BP Sara sa mga ginagawa ni BP Sara ngayon, no? Kaya kulang kayo. Huwag niyo na pong hangarin yan. Magkaisa na po yung mga Duterte, nagsusuportahan na po sila for the first time. Ngayon lang po naganap na ang kandidato ni Tatay Digong ay sinuportahan lahat ni BP Sara. Alam niyo nung 2022, may binanggit yan si BP Sara, never again I will give light to PDP. O direkta yan sinabi ni BP Sara. Kaya wag niyo na pong yung iniisip mo, Bush Jayocas, alam ko yung nasa isip mo Gusto mong kontrahin ni Tatay Digong si BP Sara, hindi magaganap yan. Never. Very supportive si Tatay Digong sa kanyang anak. Noon pa yun ngayon pa kaya? Alam nyo, Floren Carlo, Boss Buds, palagay mo nadulog ba ni BP Inday kay PRRD yung dalawang in-endorse niya? Alam nyo, manghuhula lang ako hindi po natin alam yung dynamics ng mga Duterte. Pero napag-isipan nila yan, napag-isipan ni BP Sara yan, at susuportahan po ni Tatay Digong yan. Maniwala kayo sa akin. Kahit na sa tingin man ni Tatay Digong, mali yung diskarte ni BP Sara, always supportive siya. Na nga, nagbigay na nga ako sa inyo ng halimbawa, involved pa doon si BP Sara. Di ba? Hindi po kinakailangan ng hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung concern ninyo. Wala na po tayo sa nasa presidency pa si Tatay Digong, no? Ang katotohanan po, nakakulong si Tatay Digong ngayon. Lahat po to ginagawa ni BP Sara, bumuo siya ng team, legal team para kay Tatay Digong, pinakamalakas na legal team. Ngayon, in part, kung makikita nyo lang yung nakikita ko, involved din yan, no? Sa pagpapalaya ni Tatay Digong dyan, pasok din tong mga ginagawa ni BP Sara
kahit hindi kayo maniwala. Sa tingin nyo, kailan kaya babalik ng trabaho ang BP? Bakit? Ano ba ang hindi ginagampanan ni BP Sara? Sige, Psycho. Ano ang hindi ginagampanan ni BP Sara? Alam mo, si BP Sara lang yung nakaisip na magkaroon ng ng mga satellite office yung ating Vice President. Siya lang nakaisip nun eh. Pero bakit hindi na, makapag-function na maayos? Tinanggalan ng pondo. Ngayon, kahit kapiraso yung pondo, nagtatrabaho si BP Sara bilang Vice President. Ano sa tingin mo hindi niya ginagampanan? Para masabi na kailan babalik ng trabaho. Ano hindi niya ginagampanan bilang Vice President? 'Di ba? Wala kang maisip, 'di ba? Kasi kung hindi siya gumagampan ng Vice President, kinasuhan na 'yan. Isinama na sa impeachment 'yan. Hindi niyo ba naisip yung mga yung in-impeach siya, mga Mary Grace Piatos, mga walang katuturan na kaso, 'di ba? Di dapat isinama 'yan na siya po ay hindi gumagampan bilang Vice President. Isip-isip kayo, hindi uso rito yung hindi uso rito yung mga tanong na yung walang katuturan. Yung public office work niya ngayon, alam niyo po ba trabaho ng BP? Ano nga yung trabaho ni BP na hindi nagagampanan? Wag yung mga in general tayo. Pag nagbintang kayo na may hindi siya nagagampanan, ano? Ano ang trabaho niya na hindi niya ginagampanan? Kasi nagbibintang ka eh. Ano nga yung magbigay ka talaga ng dapat tinatrabaho niya na tingin mo hindi niya ginagampanan. Kasi ang tanong mo, kailan siya gagampan ng kanyang trabaho? Ano yung hindi niya nagagampanan? In fact, kahit naroon siya nagagampanan niya BBM bangag noon, bangag hanggang ngayon. Mary Grace Piatos, di ba si Lisa Tanacion? Ano ba ang trabaho niya dapat? Hindi, ang trabaho lang po ng Vice President, hahalili. Ito, real talk Ang trabaho po ng Vice President, hahalili ka pag ang presidente ay hindi na kayang makapaglingkod. Or itatalaga ka ng presidente, bibigyan ka ng trabaho. Dahil hindi naman siya sinusuporta ng presidente, nag-resign na siya as DepEd. Ngayon, sabi niya hindi raw nakakagampan ang Vice President ng kanyang trabaho. Ano ba dapat ng trabaho na hindi niya ginagampanan? Wala ka namang masabi kasi hindi mo alam kung ano ang trabaho ng Vice President. Malayo sa katotohanan ang tinuran mo. Yan lang po ang trabaho ng Vice President. Hahalili ka lang. Pag namatay ang presidente, ikaw ang presidente. Pag nagkasakit ng malubha, hindi na kaya magtrabaho, ikaw ang presidente. Pag ang presidente nag-resign, ikaw ang presidente. Yun po ang pangunahing trabaho ng Vice President. Kung siya po ay binigyan pa ng ibang trabaho, gagampanan niya po yun. Di ba? Okay. Binigyan siya ng DepEd. Ginampanan niya. Inintriga pa siya. Mag-resign na ako para wala na kayong problema sa akin. Wala na pala kayong tiwala sa akin. Di nag-resign siya sa DepEd. Ngayon po, Vice President siya. Tumutulong siya? Tumutulong. Ano pa ang hindi niya nagampanan? Wala kayong masabi. Hahalili, yun, bingo, tinatrabaho ang Pangulo para maging presidente. Katarantaduhan niya. Naniwala na naman kayo sa mga vlogger nyo. Alam po ninyo, tinatrabaho daw ni BP Sara si Bongbong Marcos para maging presidente. Si BP Sara, shoe-in yan na maging presidente. Tatay niya, presidente. Number 1 siya sa lahat ng survey. Pero hindi siya tumakbo. Tumakbo siya vice president. Tapos sasabihin nyo, kaya siya tumakbong vice president para titirahin niya yung presidente para siya maging presidente. Ba't hindi na lang siya tumakbong presidente kung gusto niya talaga? Sa tingin mo ba lahat ng sinasabi mo may katuturan?
Sa tingin ko, wala. Wala. Kaya nga ako nagsasalita araw-araw, walang katuturan to lahat. Okay na? Masaya ka na? Yan po ang tanong ng mga bobo. Sa tingin mo ba sinasabi mo may katuturan? Ah, wala pong katuturan to. Nambobola lang ako. Oh, masaya ka na? Pasensya na kayo ha. Gusto ko lang ano tayo, panay-paninira lang kay PRD. Si Amy kumakapit kay BP Sara kasi ayaw niya maging presidente si BP Sara kasi ayaw niya makulong ading BBM niya. Lobos Buds, siya nga, nag-file nga ng mayor. Mayor nga gustong, di ba? Inaya-aya lang ng presidente mo. Yun ang plano pero hindi umubra. Yung plano na maging mayor. Alam niyo po, ibang-iba po yung sitwasyon dito. Dito kaaway ko lahat, dito kakampi ko lahat eh. Kaya masaya pag may mga sige na, mag-follow po kayo ha. Maski po yung kumukontra para lagi niyo ako nakikita. Lagi kayong dito po, maganda po talakayan dito, tatalino kayo rito.